may nakita po silang isang isla, isang island. Ang pangalan po ay Samoa. At yung mga tao dito, mga Samoans, native, mga katutubo, wala po silang gamit kamuka natin mga modernong tao. Pero namumuhay po sila na mabuti. Nakakagawa sila ng kanilang mga bahay. Ang pinagtatakan po ng mga scientifico, anong ginagamit nilang mga gamit? Wala naman silang lagare, wala naman silang maso, martilyo. Pinagmasdan po nila kung anong ginagawa ng mga taong ito. At nakita nila, pag meron po silang isang puno na gustong putulin, ang ginagawa nila, tinatawag nila lahat ng mga nakatira doon sa baryo, papaikutan po, papaligiran yung malaking puno, sisigawan nila yung punong yon, yung halaman na yon. They would do that for 1 month, returning to the tree, shouting. At alam niyo po kung anong mangyayari. Pagkatapos ng isang buwan, pagbalik nila yung puno na sinisigawan nila, tuyo na, patay na. Ba't nangyari po yun? Kasi yung negative energy nang gagaling sa sigaw ay napunta po doon sa puno. Kaya nga madali na itulak lang nila yung puno babagsak, magagamit na po nila pagtayo ng mga bahay tahanan nila. Tingnan niyo po yun. May negatibong epekto ang paninigaw. Amen? Kaya kayo po mga misis, bantayan niyo po yung mga asawa, baka natutuyo na. Mag-ingat kayo. Unahin niyo sa diplomasya, sa pakikipag-usap. Ano po ang kasabihan? Honey attracts more ants than vinegar. Mas marami kang mapapalapit sa matamis na pagsasalita kaysa sa maanghang, mapait at maasim na pangungusap. Kahit din po sa Bible, mababasa niyo po yan in the book of Proverbs, that a harsh tongue stirs anger. Pag masakit ka magsalita, lalong tumitigas ang puso ng iyong kinakausap. Kaya nga sabi ng Panginoon, kayong dalawa, mag-usap kayo privately, patiently. Pero pag hindi daw nakinig sa iyo, magsama ka ng 2, 3, kausapin niyo yung tao. Nagsasama ng 2, 3 tao, hindi para kumuha ka ng kasangga o kakampi, pero para naman merong mag-obserba daw sa inyo. Titingnan kayo kung paano kayo mag-usap. Sila ang maghuhusga kung sino yung tama at mali. Baka ikaw naman na sinasabi mong mali siya, sa iyong pangungusap, talaga masakit ka naman magsalita. Hindi po ba? Nandoon yung mga tao para tulungan kayo magkaayos muli. Amen? Pero sabi din ng Panginoon, if that fail, take that person to the church. Yung pare, sana makatulong para maituwid ang ugali ng tao. Yung komunidad, pagdasal nila. Bigyan nila ng counsel, i-advise nila yung tao. Siguro naman sa dami ng mga tao na kumakausap sa kanya, mahihiya na yung taong yon. Hindi po ba? Pero ito yung masakit na katotohanan. Minsan, pagkatapos mo nang ginawa ang lahat, meron pa rin tao ang tigas ng ulo, ang tigas ng puso. Ano ang payo ng ating Panginoon? Ano ang turo ni Jesus? Treat that person as a Gentile and as a tax collector. Yun po yung tanong. Paano ang trato ng mga Hudyo nung panahon ni Jesus sa mga hentil, sa mga pagano, sa mga naniningil ng buwis? They distance themselves from them. Iniiwasan. Hindi po sila nakikisalamuha sa kanila kasi ang trato nila, ang tingin nila sa kanila, madumi. Hindi po ba parang napakarahas naman yon? Nasaan yung turo sa pangalawang pagbasa? Na ang prinsipyo dapat ang pinakapuso ng ating batas ay pagmamahal. Bakit natin iiwasan ang mga taong ito? Hindi ba natin sila mamahalin? Alam niyo po, you can love a person at a distance. Remember that. Kailangan mong maunawaan, ginawa mo na lahat. Kinausap mo na, nagdala ka ng 2, 3 tao, dinala mo na sa simbahan, kinausap na ng pare, hindi pa rin nagbago. The best thing is to distance yourself from that person. Dahil kung pagpapatuloy mo ang pakikisalamuha mo, kung pagpapatuloy mo ang pakikisama mo sa tao, maiisip niya, okay lang naman pala. Wala naman nagbago sa aming relasyon. Pagpapatuloy at pagpapatuloy pa rin niya yung masamang ginagawa niya. Pero diba, pag iniiwasan tayo ng isang tao, pag hindi tayo kinikibuan o kinakausap, makakapag-isip ka din, ano kaya yung ginawa ko masama? Hindi po ba? Tulong din yun. Pag hindi mo kinakausap ang isang tao,
para makaisip siya. At tandaan nyo din po, di ba? Pag sira ang isang prutas, isama mo doon sa mga mabubuting prutas, anong nangyayari? Nahahawa, kumakalat yung sira. Pag ang isang itlog ay bugok, isama mo sa mga mabubuting itlog, anong mangyayari? Mabubulok din, mahahawa yung mga mabubuting itlog. Kung ang isang tao na masama at pagpapatuloy sa kanyang masamang ugali, hinahayaan natin na lumapit sa atin, mamuhay kasama natin, baka yung mga mabubuti at matitino, mapasama rin. Yan ang punto ng ating Panginoon. Bakit sinasabi niya, dumistansya kayo sa kanila. Pero napakaganda ng pagtatapos ng turo ni Jesus dahil tinapos niya sa pamamagitan ng turo ng pagdarasal. Pinapaalalanan tayo ng ating Panginoon na pag merong dalawa nananalangin sa isang partikular na intensyon, sila'y pinapakinggan ng Ama at sila'y pagbibigyan ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang lahat ng iyong ginawa ay nabigo, prayer will never fail you. You will never fail by praying. Because nothing is impossible for God. Prayer can move mountains and prayer can change the hearts of hard-hearted people. Tandaan niyo po yun, na kahit na malayo ka sa kanila, pagdasal mo, gagawa at gagawa ng paraan ang Diyos sa pagbabago ng kanilang isip, ng kanilang puso. Alam niyo po, na-realize ko, ngayong panahon natin, dumami po yung mga nag-aaway. Di ba napansin? Dumami po yung mga magagalitin na tao. Ano po kaya yung dahilan? Sa tingin ko po, isang rason dyan, Facebook. Hindi niyo po napansin yon? Social media. Magsimula po nung nagkaroon tayo ng Facebook, social media, dumami na po yung mga chismosa, dumami pa yung mga nag-aaway. Di po ba? Bakit? Kasi pag meron nakita, merong hindi gusto, agad-agad, makakapag-type, ipopost. Ganun po kabilis. No? Mula sa isip, puso, agad, sa mga daliri natin, nailalabas natin yung ating negativities. Nakaka-apekto sa ibang tao, mababasa ng ibang tao, magre-react sila. Ayan, nagbabangayan, nag-aaway. Noong pong unang panahon, di ba wala namang Facebook, wala namang po cellphone? Pag meron ka narinig na sinabi ng kapitbahay mo, anong gagawin mo? Hindi, puntahan mo siya. Pagkapunta mo doon, kayong dalawa, mahihiya pa nga kayo, di ba? Di ka naman magwawala doon sa kanilang bahay. Mag-uusap kayo. Eh kung medyo malayo-layo pa yung bahay niya, maglalakad ka. Dating mo doon, pagod ka na. Wala na yung init ng ulo mo. Hindi po ba? Magpapasensyahan mo na lang siya. Tapos pagdating mo doon, sasabihan ka pa, hindi ka pa nagmerienda ito, kumain ka muna ng pansit, kumain ka, magkape ka muna. Di ba mawawala yung galit mo? Papatawarin mo na lang yung tao, di po ba? O kaya naman, may narinig ka na sinabi ng kamag-anak mo, malayo siya sa inyo. The only means of communication, sulatan mo na lang siya. Susulatan mo, sige, no? Pero paano mo papadala yung sulat? Pupunta ka sa post office, di po ba? Maglalakbay ka pa, mamamasahe ka pa. Pagdating mo doon, good ka na. Bago mo ipadala, mag-iisip ka muna. Pabayaan mo na, pupunitin mo na, dahil lumamig na yung ulo mo. Bakit po agad nag-aaway ang mga tao? Dahil hindi nila binibigyan ng oras na pag-isipan yung kanilang sasabihin at gagawin. But if you have the time, please take the time first to think and pray before you say and makakaiwas tayo sa anumang away, sa anumang hidwaan.